Huwag po tayong padadala sa mga sabi-sabi. Magandang hapon mga ka-growers. Nandito po ulit tayo sa Alfrea. Ito po ay konting dagdag kaalaman. Atin pong sasagutin yung ibang mga katanungan ng ating mga ka-growers na nagtatanim ng litsugas na sa palagay ko po ay sila'y nagkakameron ng kaunting problema sa kanilang cultivation. Nandito po kami ngayon, pinakikita po namin ang aming produce na lettuce dito sa Alfreas. Dahil masusi po namin pinag-aaralan hanggang ngayon ang isang matagumpay at magandang pag-aalaga ng litsugas tulad po nito. Yan, ganito na po siya. So ito na po ang mga lettuce namin ngayon na pinoproduce. Napapansin ko din po na medyo kaiba na sila. Kaiba na sila in terms of roots dahil po ng ating dissolved oxygen. Dati hindi po natin binibigyan ng emphasis ang dissolved oxygen. Pero nabasa ko po, napag-aralan ko po sa pagsasaliksik na kailangan pala po ang dissolved oxygen. Ang dissolved oxygen po ay yung oxygen na present dun sa tubig bago ma-deliver sa ating mga litsugas. Dahil kung meron po siyang magandang dissolved oxygen, maganda po ang pagkain ng nutrients. Katulang po natin siyempre si Fresh and Grow na nagbibigay sa atin ng magandang oxygen. Padalawa, tumutulong magtanggal ng ating mga chlorine. Nagpapalamig din po siya ng ating nutrients. Maalala ko po nga po pala, dapat po pala ang ating temperature ng tubig o temperature ng nutsol ay nasa tama din pong parameters. Dapat po siya ay malamig. Hindi po yung maligamgam. Pagka po maligamgam, ang mangyayari po, atin pong paigsin yung ating talakayan dahil mahaba pong talakayan ito. Ang mangyayari po, pagka ang ating tubig ay medyo maligamgam, ang ugat po ng lettuce natin ay nagiging brown. Hindi po ganito kaputi. Yan. Ganyan po siya. So, napapansin ko po dito sa pag-aalaga namin dito na parang napakasaya ng ating mga litsugas pagkatama po yung mga parameters natin. Ngayon, meron pa po sa ating isang katanungan tungkol po sa coco peat. Yun daw pong coco peat, paano daw po aayusin natin, ating i-sterilize, ating i-buffer. So tatalakayin din po natin yan ngayon din para masagot po yung katanungan na yon. Ngayon, ito po, pag maganda po ang ito po ang aming seedlings. Yan. Ito po ang seedlings ng Alfrea. Yan. Ito po yung sinasabi namin na inayos na rin namin yung aming coco peat. Dahil nag-vlog ho kami nung isang linggo, nag-source out ho talaga kami ng magandang coco peat. Kasi napapansin ho namin na yung mga ginagamit namin coco peat para kung may problema. So, nag-source out ho kami at doon na ho kami kumukuha ng aming coco peat na ginagamit dito sa aming lettuce farm. So, ito po yung mga kaiba Pag maganda po ang oxygen, malalapad po siya. Yan, malalapad po ang kanilang mga dahon. Pero, maalala ko, may narinig po ako na tayo na daw kung farmers ang gagawa kung paano palalapadin ang dahon. Hindi po yun. Siyempre, kailangan po natin yung nutrients. Ang atin lang po ay kalaman kung paano natin aayusin ang ating pagtatanim. Gaya ng nasabi ko, dissolved oxygen is a key factor para sa maganda pong resulta ng ating hydroponic
growing. Yan, ito po siya. Yan. So, naniniwala po ako na kasama po natin dito ang matino o maayos na nutrients. Siyasatin po natin kung ano pong nutrients ang maayos na gagamitin natin. So, sa ganun po, gaganda po ang ating magiging resulta. Ganun din po ang kalidad ng ating lechugas na ibibigay sa ating mga kliyente. Yun po ang kailangan nila. Kaya, maging mapanuri po tayo sa ating mga ginagawa. Nutrients, dissolved oxygen. Isa po yun. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay coco peat. Kung paano po namin pinoproseso dito sa Alfrea ang coco peat namin. So, gaya na po na nasabi namin sa inyo, meron na po kaming official coco peat producer na kinukunan. Kaya nasisigurado po namin na wala na po kaming problema sa coco peat. So, pasyalan po natin itong ating greenhouse. Meron na po kasi tayo doon ginamit na coco peat, yung bagong sistema na nagpatubo po tayo doon ng seedlings para po sa sky. Tara po, tingnan po natin. So, mga ka-growers, ito po yung bagong coco peat na tinaniman namin ng Olmeti seeds ng Rex 1. Makikita po natin, tingin ko po ito patatlo kung paapat na araw, hindi ko po na matandaan. Pero makikita po natin, uniform po ang kanyang size, parang 100% ang germination. Yun po ang aming napansin ngayon. Meron po kaming ibang tanim na paisa-isa, meron po nun. Pero dito po, bihira pong mangyari yung merong hindi tumubo. Yun ang ano ho dito. Dahil tinanggal po namin yung ating subject matter ngayon. Dagdag kaalaman. Tannins. T-A-N-N-I-N. Tannin po ng coco peat. So, punta po tayo doon at tayo po ay mag-aaral kung paano po namin ginagawa ang pagtatanggal ng tannin. Tara po. Nandito na po tayo sa pagpoproseso ng coco peat sa Alfreas. Ngayon po, naipakita po namin sa inyo dun po sa aming mga vlog nung nagdaang linggo. Yung source namin ng coco peat. Humana po talaga kami ng aming magiging source ng coco peat para masigurado namin ang kalidad ng coco peat. Kaya ang amin hong kinukuhang coco peat galing sa kanila, yun pong screened na. Yun pong wala na pong mga fiber. Although, meron pong konting dagdag presyo. Siyempre, pinrases ho nila doon, in-screen nila. Kasi kung dito pa ho namin sa Alfrea i-screen to, mas malaki ho ang aming magiging gastos. At dahil po sa mahal ngayon ng atin pong mga gasolina ng ating sasakyan, medyo tumaas na po ang halaga ng coco peat na yun naman ay reasonable. Kaya ito po ang aming coco peat. So, ang ginagawa po namin, ito pong coco peat na to ay binababad po namin sa isang malinis na tubig. Ito po yung tubig namin. So, nilalagyan po namin siya ng ganyan. Yan. Medyo marumi ng konti. Pero malikawok ng konti. Pero okay lang naman po ito na gawin natin ng ganito. Pero pagka kami po ay gumagawa, hindi po dito sa lalagyan na to. Ang ginagamit po namin ay malalaking 200 liters gram. Amin lang po naming dinedemo sa inyo kung paano po namin ibinababad ang coco peat. Yan, ganyan po. So, ito pong aming lalagyan na to, meron po itong siguro masasabi ko mga
60% water. Tinutubog po namin ganyan. Yan. Yan, nilulubog po namin. Yan po ang una namin ginagawa. Yan. Pwede din naman po, ang isa pang paraan ay lagyan po natin ng hydrogen peroxide. Ang ginagamit po namin ay 3 ml per liter ng 12%. 3 ml lang po, binababad po namin for 3 days. Pero, kung hindi po namin gagamitin ang hydrogen peroxide, pinatatagal po namin ng 5 hanggang 7 araw ang aming pagbababad. So, hanggang hindi po napupuno, yan, hanggat meron pong tubig, sila ay floating, yan, floating po sila. Yan. Floating po dapat, nakalubog po, nakasubmerge ang ating coco pit. So, ano po ang kasunod natin gagawin pag nasubmerge na natin ang ating coco pit? Yan, for 5 days o hanggang 1 linggo. Yan. So, ito po ay, sabihin natin, nakalubog na sa tubig 5 araw hanggang 1 linggo, o kaya ito yung nilagyan ng hydrogen peroxide. Atin pong iseset aside muna ito dahil meron po tayo dito na coco pit na binabad na natin na may hydrogen peroxide. 5 days po ito. So, atin pong pipigain yan at napakita po natin, ang pag-uusapan po natin ay yung tanin. Yan. So, tatawagin natin si Ate Eva, siyang in charge sa ating pagtatanim, para ibaba po muna niya ito at dito po tayo mag-concentrate sa binabad na. So, ito pong binabad na ito, 5 araw. So, ang kiho dito, tinatanggal po natin yung kulay, yung po yung tanin. Ano po ang pwedeng maging resulta pag mataas ang tanin? Ngayon, ang tanin ho, maging matured coconut husk at green coconut husk na pinakita namin doon sa amin dating video, ay pareho po silang may tanin. Hindi po ibig sabihin na green coconut husk walang tanin o brown coconut walang tanin. Pare-pareho po silang coconut husk, kaya may presensya po sila ng tanin. Ganito po ang ginagawa sa alfreyas. Pinipiga po namin ganyan. Yan. Ilalagay po namin uli ito sa isang lalagyan. Meron po kami isang lalagyan dito. Yan, ganyan po. Yan. Pinipiga po natin. Para po tayo nagpipiga ng gata. Pero hindi naman po yung tayo mahihirapan. So, ipakita ko po sa inyo, ito po yung tanin na sinasabi na tinatanggal. Kulay brown po siya na matingkad. Ngayon, dahil ang gagawin po natin dito is natanggal ho natin yung una, meron ho tayong pagbababad uli na kasunod. So yung piniga ko, naalis na po natin yung tanin, atin hong ibababad uli yun sa tubig. So itatapon lang natin to. So hihingi tayo ng coco pit na nakababad na. Matapos natin pigain yung coco pit dito, ang lalabas pong kulay ngayon ng tanin, yun pong katas ng coco pit ay ganito na lang po. Yan, medyo malinaw na siya kumpara doon sa unang piga natin. Pero ang ginagawa ho namin, 2 babad ho kami. Kaya kung gagawin po ninyo na 3 babad o hihigit pa, mas maganda po yun dahil inaalis po natin yung kulay nung tanin.
Yan po, ganyan. Ngayon, ano po yung inaalis doon? Naalis po doon yung salt. Nawawala po doon po ang calcium at magnesium. So, paano po natin i-replenish yun? Dapat pong palitan natin ng calcium at magnesium. Pero, hindi po Biokalmag. Yun talaga pong calcium at magnesium ang inyong ilalagay. So, pagdating po dun sa calcium at magnesium na yon, medyo may kamahalan po yung pure calcium and magnesium. Now, sa amin pong, sa ginagawa sa Alfreas, ang atin pong nutrient solution is may calcium and magnesium na. Bata pa naman po siya. Tingnan nyo po, pag tumubo po sila, 100%, maganda po ang sibol niya, pare-parehos ang dahon. After 2 weeks, eto na po siya. Ganito po ang pagsibol niya. So, malalapad po ang dahon niya, malalapad. Hindi po siya tumatangkad. Kaya pag atin siyang nilagay sa cups, makikita po natin na napaka-vigorous ang kanya pong paglaki. So, eto na po siya. Eto po. Ganyan na po siya. Yan. Vigorous po siya. So, ito po ay 2 araw yata na transplant na. 2 araw pa lang. Pero kita nyo na po yung leaf structure. Napaka-healthy. Pakikitaan ko pa po kayo nung kasunod dito na batch na kita po natin na healthy talaga yung ating lechugas. So, pinakikita po lang natin ito at ating pahapyaw ko pong binabanggit sa inyo ang mga epekto ng pagbababad ng 1 beses, 2 beses dahil tama po yung nagpapakulo. So, eto po siya, oh. Ganyan na po siya kalusog. Yan. Ito po ang production dito sa Alfreas. Ito po ay kabatch nung nadoon po sa Sky Farm. So, makikita po nyo kung gaano sila kalusog. Meron na po silang ugat. Mabilis pong ma-establish ang ugat. Ang ugat po ay talagang mapuputi at malilinaw ang kulay. Yan po ang isang indikasyon na malusog po ang ating lechugas. Balik po tayo sa coco peat. Ang atin pong unang natutunan ay pinakukuluan. Tama din po yung pakukuluan. Pero sa ngayon po, kung pakukuluan natin, gagamitin natin ang kahoy. Warin ko po yung bundok ng Banahaw dito. Sa dami po ng nag-hydroponics dito, baka maubos po yung ating kagubatan. Ngayon, kung gagamit naman po tayo ng gasol, gas, kung ano mga ipanggagatong natin, alam naman natin na hindi na pwede nating tataas po ang ating puhunan dahil mahal po ang ating mga gasolina ngayon. Siyempre, pagtaas ng gasolina, tataas po ang LPG, lahat po ay tataas. Ang OPEX po natin, tataas dito pa lang ho. Ngayon, dito, libre. Libre ang pagbababad. Hindi ko po sinasabing mali ang pagpapakulo, tama din po yun. Pero, gawin po nating madali, mas maalwan. We do it the easiest way. Lagyan mo ng tubig yung drum, 60%, lagyan mo ng coco peat, palubugin mo, it should be submerged, 5 days to 7 days, pwede mo lagyan din ng hydrogen peroxide kung gusto mo, at 3 ml per liter, isang piga, lagay uli ng tubig, piga uli, lagay uli ng tubig, then we can use a very, very nice coco peat, at least, bawas ang kanyang sodium, calcium, and magnesium content ng ating coco peat. So, pag-aral, meron po tayo sigurong follow-up na vlog para po dito sa hihimay natin. Gusto ko pong mahimay yung tanin kung ano po para maging maliwanag sa inyo. Kasi meron pong nagsasabi, huwag mong gamitin yung green husk dahil mataas ang tanin.
Huwag mong gamitin yung brown husk, yun ang mataas ang tanin. Hindi naman po pwede sa coco choir o coco peat factory na mamili. Lahat po doon, merong green, may brown, pinakita ko po doon sa aking vlog. So wala po tayong pipiliin doon. At saka hindi po totoo na yung green ay mataas ang tanin, yung brown po ay walang tanin o vice versa. So pag-uusapan mo po muli natin yan, iisa-isahin natin kung paano naalis yung sodium. Ano ang disadvantage pag may sodium? Ang coco peat. So, napakadami po. Mahaba pong discussion ito. Kaya po kami, nagpaplano po kami na mag-conduct ng isang seminar workshop. Ang sabi po sa akin ni Luther ay maging mentoring na daw po. Nagaganapin po namin dito sa San Pablo. Pero hindi po namin alam pa kung kailan namin isasagawa yon dahil nasa pa-process po kami ng paggagawa ng mga slides, ng mga films, mula sa umpisa sa pagtatanim ng litsugas hanggang i-market, ginagawa pa po namin yon para maging detalyado po sa inyo. Kasi marami po ang naliligaw, marami po ang nalilito, marami po ang sabi madali lang ang hydroponics. Pupunta lang sa YouTube, okay na. Pero pag nado na sila, namumroblema na sila. Lalo na pag may pest and diseases, kung ano-ano pa yung pesticidyo ilalagay. Eh alam naman natin na hindi organic yung pesticidyo na yon. So, pag-uusapan po natin yan sa seminar workshop. Marami pong paraan sa amin pong 4 na taon na karanasan sa pagtatanim ng litsugas, amin pong ibabahagi na sa inyo kung paano po maging healthy ang ating mga litsugas. Huwag po tayong padadala sa mga sabi-sabi na tayo po ang magmamanipulate kung ano ang gusto nating mangyari sa ating litsugas. Hindi po. Yung atin pong parameters, yung pong knowledge muna bago po natin sabihin yon. Kung wala po tayong kaalaman, tingin ko, hindi po mangyayari yon. Kaya hanggang sa muli po, subaybayan nyo po kami. Kami po ay i-like nyo, i-follow, at kumare, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan itong ating mga ginagawa. Ito pong ginagawa ng AHG. So, hanggang sa muli po, si Luther po, ang aming videographer. Kami po ay nagpapaalam muna hanggang sa muli po nating pagkikita mga ka-growers. Marami pong salamat at magandang hapon. Bye! We are here to assist you with your hydroponic cultivation concerns and questions. Let's grow fresh and healthy together. Bye! Like, share, and follow us Facebook.